Kung naghahanap ka ng relatively murang cyclo, colored na may navigation, at kayang magre-route during the ride, mukhang ito na yung cyclo para sa'yo. So we have here the most affordable colored cyclo ni Majin, ang C506 SE. So, titignan natin ang specs at ang mga features at kung pasok ba ito sa pangangailangan mo. Pero bago yan, ano bang meron pag bumili ka? At ito na yung box, so nakikita natin dyan yung mismong image nung pinaka-cyclo natin at mga ilang mga features. Sa magkabilang gilid, yung mga gilid lang din nung cyclo, yung pinaka-itsura niya. Sa likod, yung mga random features ng C506 SE. So buksan na natin to. So ito yung mga laman. Siyempre meron tayo nitong parang leaflet na may QR na pag in-scan mo, pwede ka manalo ng prizes. Siyempre yung pinaka-paborito ng mga Pinoy basahin, ang user's manual. Pero lagi ko nga pinapayo na basahin nyo yung manual kasi may mapupulot ka dyan to get you started sa product. So ito na yung unang bag natin at ang laman ay USB cable na Type-C to Type-A. Decent naman ang haba niyan pero maiksi lang so ingatan mo. And here's another bag. Medyo marami ang laman nito. So ang una sa mga laman ay ang mga screws, 2 pares ng rubber mounting hardware, 1 pares ng maliit at 1 pares naman ng malaki. 2 klase ng mount, yung isa para sa out front mount, yung isa naman handlebar mount. So may rubber shim yan sa ilalim para maprotektahan yung handlebar mo na hindi magasgas. May kasama na ring lanyard ito. Extra protection yan para pag nalaglag sa mount yung cyclo, meron pa rin isa pang nakakapit. At ito na yung pinaka-cyclo natin. So tanggalin na natin tong peel. Yan, very satisfying. In fairness, sa initial feel, napaka-solid nung unit. Magaan lang siya pero hindi parang laruan. So buksan natin to. Lalabas yung logo ng Majin. Tapos, tatanungin ka niya kung ano bang language mo. So i-okay mo lang yan. Tapos lalabas yung QR para i-scan mo siya sa app para makonect mo ang cyclo sa mismong cellphone mo. Sabi ko nga, maliit lang ang unit na nasa 78 by 48 by 17.5 mm. Ang total weight ay magaan na nasa 74 grams. Meron itong fully laminated colored screen na may 2.4 inches ang laki. Pero dahil budget cyclo nga ito, yung screen na yan ay hindi touchscreen. So ang pinaka-navigation mo sa cyclo na ito ay itong mga buttons niya. Una, itong power button sa taas. Siya rin yung nagsisilbing return and lap button. Sa baba, sa bandang kaliwa, ito naman yung button pang switch ng page. At pag nilong press mo, ito naman din yung settings at menu. At last button natin sa baba sa may kanan, start and pause ng ride. At pag nilong press mo, end ng ride. Ito din yung nagmimistulang okay or select button sa mga menu. Gamit ang mga buttons na yan, dyan mo yung na-navigate yung pinaka-cyclo natin. Yung design ng cyclo is two-tone, overall niya is black, pero meron siyang white part dito sa gilid. Sa likod may kita mo yung mount, Garmin standard yan. Nandyan din yung speakers para sa beep sound. Meron siya dito sa baba na loop, kabitan ng lanyard. At nandito din sa baba yung pinaka-USB Type-C port niya na natatakpan ng flap. IPX7 ito so kayang-kaya niya yung mga ulan-ulan. Unang gamit ko nga dito ay naisugod ko kaagad sa ulan Ayun, basa siya pero kinaya naman niya. Overall build quality okay naman, sabi ko nga kanina, magaan siya pero solid at hindi feeling laruan. Kamukha nito yung Geode CC600 pero feeling ko isa lang ang gumawa niyan kasi kahit yung mismong app nila, iisa lang yung ginagamit. Itong 506 SE, supported niya yung mga protocols na Wi-Fi, Bluetooth 5.0 at ANT+. Ang kinagandahan na supported niya yung Wi-Fi ay mas mabilis yung transferring speed mo ng mga data mo pag nakauwi ka na. At dahil may Bluetooth nga ito at ANT+, kahit anong mga sensor pa yan, Majin man or ibang brands, gagana yan dito. Kahit yung mga electronic shifting, kahit itong Majin PES P505 base power meter, radar and intelligent lights, pwedeng-pwede yan sa C506 SE. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Anyway, baka may magtanong. Lagi kasi sa akin tinatanong ito sa comment section kung kailangan ba ng sensor para gumana yung cyclo. Ang sagot ay hindi. Gawa ng GPS cyclo na ito. Meaning GPS na ang nagbibigay ng data sa cyclo mo. Kaya yung speed, grade, distance,
elevation at iba pa ay yung GPS na ang bahala. Kaya never ko tong tinawag na speedometer kasi hindi lang speed ang naibibigay niya, pati yung mga bagay na yan. At dahil GPS cyclo nga ito, meron din itong navigation na babalikan natin mamaya. Anyway, charging time nga pala nito ay 3 hours, pero syempre depende yan sa charger na gagamitin mo. Hindi sinabi kung ilang milliamperes yung battery, pero 17 hours ang tinatagal nito sa daily mode at up to 24 hours naman in long battery mode. So tignan natin yung pinaka-GUI niya. So it looks like your cellphone. Sa taas, nandyan yung time, nandyan din yung battery indicator niya, signal, at yung ibang mga notifications. Sa baba nun yung date, malaking oras, yung total ng na-ride mo na, icons ng mga sensor, settings sa kaliwa, at start naman sa kanan. So puntahan natin yung settings. So to navigate the settings, kailangan mo lang i-click ng paulit-ulit yung pinakakaliwang button para mag-cycle through yung pinaka-cursor sa menu. So sa sensor, dyan ka magkoconnect ng mga sensor mo. Kita nyo naman, nandyan yung radar ko, nakakonect siya. Sa history, nandyan yung mga past rides mo, dyan nakalagay. So pwede mo rin buksan yan para makita mo kung ano yung nangyari o yung mga data na ginawa mo nun. Sa navigation, nandyan naman nakalagay yung mga in-upload mo sa cyclo mo na mga routes. Sa training, nandyan naman yung mga target power, resistance, and grade training. So kung mahilig ka mag-train, pwede mong gamitin yung features na yan. Sa setting, nandyan din yung auto brightness. So si Cyclo na yung bahala sa screen brightness mo dahil may sensor naman siya. Pero ako, mas gusto kong manual kung ginagalaw yan. So sa brightness page mo siya pupuntahan. Nandito din yung mga switches ng keytones at prompt tones na laging nakapatay sa akin. Nandito naman yung phone pair kung gusto mong i-unpair or i-pair yung Cyclo mo sa ibang cellphone. And then yung system, nandyan naman yung remaining memory. So pag napuno mo na yan, pwede mong i-delete dyan. Nandyan din yung firmware version, language, at factory reset. At kung ano-ano pa. Para mag-start ng ride, i-click mo lang yung button na to. And automatically mag-start na yan ng ride. Pero dapat nasa labas ka para makadetect ka ng GPS. Sa loob kasi ng bahay, wala talaga eh. Pero pag nakadetect na yan ng GPS, automatically mag-start na yung ride na yan. So to end the ride, i-hold mo lang yung kanang button. Then tatanungin ka niya kung i-discard mo ba or i-end yung ride. Pag in-end mo yan, magsisave na yung pinaka-ride mo. Pero discard natin kasi wala naman nangyari. During the ride, pwede mo palang i-hold yung power button at mamamatay yung screen. Yung screen lang, hindi yung cyclo. Basta during the ride yan. At pipindutin mo lang ulit yan, bubukas na ulit yan. Pero screen lang ang namatay dito, hindi yung cyclo. During the ride din, pag hinold mo naman yung kaliwang button, pwede kang pumili ng routes, pwede kang magkabit ng sensor at pwede kang magpalit ng brightness ng screen. Pag nandun ka na sa mismong ride pages, pwede kang maglagay ng up to 10 pages dyan. At every page pwede mong i-customize dun sa app. So pwede mong palitan yung every tile, depende sa kung anong gusto mong makita sa page na yon. So sabi ko nga kanina, meron itong navigation. So pwede kang mag-import ng mga GPX file mo or pwede kang gumawa ng mismong route mo sa app. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Yung pinaka-navigation niya, may map naman. Hindi nga lang siya buo. Nakikita mo yung routes, pero yung ibang mga streets bagya lang. So para siyang nasa in-between ng full map at water mode. Ang kinagandahan nga nito, tulad ng big brother niya na si 606 at si 506, meron na rin siya ng reroute or remap function. Though hindi pa singgaling niya ng Google Maps at Waze, at least the function is there. Pero magagamit mo lang yung function na to, dapat nakakonect yung Cyclo sa mismong cellphone mo at yung cellphone mo naka-on yung data. So depende sa speed ng data mo, yung bilis ng remapping feature. So makikita nyo sa video na sinadya kong hindi dumaan dun sa route na ginawa ko. So pag na-detect niya na, of course ka, magre-replan na yan. Sabi ko nga, depende sa speed ng data mo kung gaano siya kabilis magre-replan. So pag nag-replan na yan, makikita mo na yung bagong route na ginawa nung app. Meron din itong turn by turn sa taas, nakikita nyo naman yan. May nakalagay din na street. Pero nagkakaroon lang ng street name pag sa mismong one lap fit up mo ginawa yung route mo. Ang napansin ko nga pala dito, hindi ka pwede mag-zoom in and out manually. So automatic siyang nag-zoom in out depende dun sa route na ginagawa mo. So hindi mo pwedeng silipin yung mga street kung nasan ka na ba. Magre-rely ka talaga dun sa ginawa mo na route. Well, syempre, budget Cyclo to. Mas bawas talaga ang feature niyan para hindi niya masagasaan yung mas matataas na models. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount.
Anyway, magkakaroon nga pala tayo ng comparison video ng Majin 606, 506 at 506 SE. So mag-subscribe ka na kasi tatalakayin natin kung ano pang difference tong tatlong yan at kung ano ba yung para sa'yo. So if you're in a budget and you're looking for a cyclo na may navigation at kaya naman lahat ng basic function ng isang cyclo and you don't need a touchscreen, I think this is the cyclo for you. So, ilalagay ko na lang yung link sa description, puntahan nyo na lang to know the price. Kasi, paiba-iba yan. Depende kung kailan mo napanood ang video na ito. So, for the exact price, go to the link below. At nandyan din pala yung Facebook at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike mo babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!